Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Magandang gabi, Pilipinas. 4 ng Nobyembre, Biyernes. Etong kakaibang programa sa prime time. Iba ang laman, iba ang gamit na teknolohiya. Kami ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Imbestigahan at balitaan. Kakaibang teknolohiya. Point-to-point fiber transmission mula sa aming digital studio dito sa Ritual Tower. Binabato namin sa UNTV Network labas sa inyong mga telebisyon. Ang Kilos Pronto ay napapanood real-time sa bitagmedia.com at official website po ng Bitag, sabay sa aming live streaming sa Facebook. Kilos Pronto, kaya wala nang dahilan para di nyo ko may pwedeng mapanood mga ka-KP. Ayun, nagbabalik po. Live tayo po sa BMUI Digital Studio po sa Ritual Center. Dito po yan sa Timog, sa lungsod po ng Quezon. Kaya patuloy pa rin po ang investigasyon at aksyon ngayong Biyernes sa inyo po mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o labas ng bansa. Ang programang ito ay napapanood din live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/kilospronto. At syempre, pagkatapos po ng programang ito, i-upload po namin po yan sa aming pong Facebook page. Sa loob po yan ng 18 oras. Kaya wala pong dahilan para hindi po nyo mapapanood itong programang ito. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na. Lupa't bahay, pangarap ito ng bawat Pilipino. Kaya naman si Pedro, kayod marino. Pero ingat kayo sa mga durobo, lalo na sa modus na ito. Beautician sa Malabon City, tinadad ng saksak, suspect, kakilala. Bangkay ng biktima hanggang ngayon nasa punerarya. Patapos na naman ang tag-ulan, pero ang kalbaryo ng mga taga Rodriguez Rizal hindi pa rin maibsan. Sirang waiting shed hanggang ngayon hindi pa rin masilungan. Iba na talagang panahon ngayon. Isang pindot lamang sa mga electronic gadget, may instant resulta na. Kaya naman, marami ang nabibiktima sa social media. Upang hindi mabiktima, mag-ingat! Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, bago matapos ang linggo ito, babala muna ang gusto naming ibigay sa inyo, lalo-lalo na doon sa mga gustong bumili ng bahay at lupa. Ngayon paparating na ho ang Pasko, lalo-lalo na yung mga sinasabing Christmas bonus at 13th month pay. Siguraduhin ninyo, baka makarinig ho kayo ng investment, maakit ho kayo, tapos mabitag ho kayo sa kanilang mga alok. Kaya bago ho kayo mabiktima, ilalantad na namin ang estilo ng mga kawatan panloloko ang inaatupag, kaya panoorin to. Promong lupa, iyan ang kabi-kabilang alok ng Philtown Properties Incorporated. Sa halagang 135,000 pesos, magkakaroon ka na raw ng sariling lupa para sa iyong pangarap na bahay. Subalit, paano kung pangakong lupa ay napako? Ang pamilya ni Victoria Edralin ng Muntinlupa City, pangarap magkaroon ng sariling lupa't bahay. Kaya't nang alukin sila ng Philtown Properties Incorporated, agad nilang sinunggaban.
Ayon sa kwento, unay maganda ang offer ng Philtown Properties Incorporated. Ito pong lupang to, mura, kaya kami naingganyong bumili. 6 months down payment, tapos succeeding monthly amortization, mababa. Kaya't ang magkakamag-anak na Magnolia Salvador, Victoria Adralin at Avelina Calderon, napagkasundo ang paghati-hatian ang perang ibabayad. Mapunan lamang ang lupang nais. Pinagpaguran ko po yung kasi po, ano lang po ako, factory worker. Siyempre baka pagtanda ko, gusto ko rin may lupa na mapatayuan ng bahay. Subalit, matapos makapagbigay ng pera, nagsimula ang kanilang kalbaryo. Ang pangakong agad na may bibigay ang titulo, 3 taon na ang nakalipas, wala pa rin. 2014, ang sabi nila sa amin, yung title po hindi pa raw may lilipat kasi raw po hindi pa raw nila ma-release sa munisipyo. Tapos po, ang sabi nila, magkaka-road widening, kaya na-alarma po kami ng tita ko. Siyempre nalulungkot kami dahil hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Ang tagal-tagal na po namin pag-aantay. Ilang taon nagbabakasakali ang magjahing biktima, subalit bigong umuuwi. Dalang Philtown tuluyang namaalam. Walang notices o nagbibigay babala kung saan lumipat ang Philtown Incorporated. Sa tagal na naghihintay, halos mawala na ng pag-asa ang magkakamag-anak. Humingi na ng tulong sa Kilos Pronto. Agad trinabaho ng Kilos Pronto team ang problemang kanilang inilapit. Pinagana namin ang mga KP undercover para agad matunton ang bagong tanggapan ng Philtown Properties Incorporated. Sa tagong lugar na ito ng Makati City, natagpuan namin ang bagong opisina ng Philtown Properties Incorporated. Base sa record ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB, taong 2014 pa, inisyuhan ng cease and desist order ang proyektong Makiling Hills Subdivision sa Calamba, Laguna sa dahilang incomplete development. Dito nabuko ng KP ang kanilang modus. Iba na naman itong Dido Cab Search na binigay mo. Patay na si Papa. Di ba may bago? Meron ba? Aminado ang pamunuan ng Philtown sa kanilang pagkakamali. Hindi ganon kadali ang magpatitulo ng lupa. Kaya't sila na mismo ang humingi ng dispensa sa pamilya na nagre-reklamo. Kilos prontong inaksyonan ang problema ng mga biktima. Napagkasunduan ng dalawang panig ang mga nagre-reklamo at ang inirereklamong Philtown, ibalik ang lahat ng perang nakuha sa mga biktima. Ilang araw lamang lumipas, napasakamay na ng mga nagre-reklamo ang lahat ng perang kanilang nagastos sa lupa. Alam mo, Nika, Alex, ano? Yes, Bita. Ganun pa man ang ginawa na binigay na yung pera. Kung hindi pa kayo nahuling nagtago kayo mga putok sa buho kayo sa Philtown, makinig kayo, no? Nakakahiya kayong Kapalmox. Nagtago pa kayo sa Makati. Itinuntun pa kayo ng Kilos Pronto team. Kung hindi pa namin kayo hinanap, hindi kayo lulutang. Nung kayo'y na-corner, tsaka kayo nagbayad. Yun. Ganyan ang sinasabing panggagancho ninyo. Kapal mukha ninyo mga potok sa... Tamaan sana kayo ng kulog at kidlat! Oo, di bang sabi nga, di ba Grabe, yung aksyon pa lamang nila na flight is guilt, is Yes. considered guilt, di ba? Exactly. Guilty na guilty ho kayo. Dahil bigla ho kayong nawala sa ere. Iniwan na ho ninyo itong mga nagre-reklamo Ang ngayon. nakakainis dyan, Oo. ang tatanda na nito, mga factory worker pa. Di ba, ano na nila, parang golden years. Tapos ganun kaganchohin sila. Buti na lang nahanap ng KP team. Para sa akin, ito huy babala, lalo-lalo na doon sa mga nag-ipon, pinagtrabaho nila. Past golden years na yung mga... Past na nga no? They're now in their twilight years na. Imagine, ito huy, masakit to kahit kanino, kung ito maging, tawag dito, yun yung kamag-anak natin, kapamilya natin, di ba? O maski na kaibigan. If you listen to the stories, iisa ang sistema ng panloloko. Lagi silang either yung profile na lolokohin nila, yung mga medyo hindi na masyado agresibo tulad nito, retired na sila. Kaya-kayanin. Kaya-kayanin. So, bawat panloloko na mga sinasabing mandarambong at dorobo, pinipili nila yung sinasabing demographics o target market. Merong mga panloloko doon sa sinasabing mga kabataan, mga middle age, golden age, retired twilight na. age. So,
ngayon, mag-iingat lang ho kayo sa lahat ho na investment. Lalo-lalo sa real estate, mag-iingat ho kayo. Kumbaga, at this point, pwede ho kayong lumapit sa amin ho, Yes. sa Kilos Pronto Desk. Siguro hindi lang itong tatlong to ang nagansyo niyan. Marami. Marami na Kaya, yun. kaya para tandaan ho, pag medyo alanganin ho kayo at medyo wala ho kayong mapagtanungan na dalubhasa, nandito ho kami. Meron ho kaming, kumbaga, takbuhan kayo. yes, complaint desk for us to check out nang hindi na ho kayo maloko pa. Ang isa po, Libre. ang isa sa mga pwede niyong pag-ingatan po, yung mga ganun pong offer, yung mga mura ho ang mga offer nila, doon pa lamang ho, medyo mag-alangan na ho kayo. Kapag ang offer nila murang bibilihin pong lupa at bahay, wag na ho kayong makipagtransaksyon sa kanila dahil sigurado ho yung palpak po yan. Pansinin nyo, Lex, Nika, no? Mura yung kanilang down payment stretch out into 6 months. Yes. Sino ba naman hindi ayaw? Pagkatapos, they make it affordable. Kaya lang, yung hong mga kakagat, talagang nakaposisyon na para maloko. Manloloko kayo, Phil, ano ang tawag dito? Philtown. Philtown. May katunog sila na, di ba, na mga developer. Parang nakakahiya kayo eh. Pero ngayon, Nakainis. dahil na napanood nila dito sa Kilos Pronto, siguradong dadagsa ho kayo ng problema ho dyan. Aray, Kaya mag-ipon-ipon na ho kayo ng perang pambayad doon. Ibalik na ho ninyo yung pera na niloko ninyo. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Anyway, Bitag Alex, ito, nakakaalarma na ang mga nagpo-post sa social media ng mga kalokohan nila. Minsan, hindi lang simpleng kalokohan lang May mga pagkakataong life-threatening na. Tulad po nitong isa na bago po maging viral, pukawin na po natin. Okay yan Isang batang nakangiti pa habang akmang gigilitan siya sa leeg ng isang lalaki gamit ang isang kutsilyo ang nakapukaw ng pansin ng mga netizen. November 1 ang i-post mula sa Facebook account ng isang kinilalang John Ray Diaz. Ang larawan na yan. Ang ilang netizen agad nag-react, may nag-comment pa na nagsasabing anak daw ni John Ray ang bata. Habang may ibang nagalit at nagkomentong itigil ang paglagay ng ganitong post. Base po sa profile ni John Ray, Tubong San Juan, Southern Leyte ang lalaki. At nang muling buksan ng Kilos Pronto ang naturang post kinabukasan, wala na ito at tinanggal na ni John Ray. Ang mahirap kasi dito, Nika at Ben, dito sa Facebook, wala akong nag-regulate po dito kung ano po yung pinupost ninyo. Kaya yung ating siguro mga kababayan, kung kayo po may balak pa mag-post sa mga ganito po, think first before you post. Pwede? Dahil yun po, kahit na pabiro ho yun, marami hong baka gagayahin ho kayo nun. Tama. Delikado. Anong point nun? Ano ba yan? Tawag pansin lang. Pero hindi lang yan. In fact, meron ho yung mga gangs, yung kanilang mga tropa, humahawak ng talagang totoong mga baril, pumoporma. Hindi ka naman hahabulin yan kung hindi ka nakakasakit. Ang problema, pag napanood ho ng iba, Yes. ginagaya. Nako. Nagiging tuloy parang gaya-gaya po tumayang iba, kaya akala nila cute siguro makita ng ganun. Hindi na biro yan Tsaka iba kasi gusto lang maraming likes. Yun. Ewan ko, no? Yun talagang ano. Likes, share. Para mag-viral ang kanilang kalokohan. Naku. Yun ang gusto nila, na maraming mag-like at mag-dislike. Ito po. Ito naman, nakaka-alarma rin po ang ating pong idudulog ngayon dahil po sa isang waiting shed na malapit na po yung bumagsak sa Rizal pero hindi pa rin pa ho inaayos ng lokal na pamahalaan. Ang sumbong ng mga residente, ito po, panuurin po natin. Inirereklamo ng mga residente ng barangay Manggahan, Rodriguez Rizal, ang isang bumagsak na waiting shed sa kabaan ng Rodriguez Avenue. Ayon sa kanila, mag-iisang taon na mula nang mabangga ito ng sasakyan dahilan para ito bumagsak. Tagal na ho nangyari yan, bangga ng truck yan, gabi. Pero hindi pa raw ito pinansin ng lokal na pamahalaan sa kanilang lugar at hinayaan na lamang ito nakatenga. Matagal nang ganyan yan dapat hindi pa nila in-action. Nabangan naman ng mga tao kasi dyan talaga dapat naghihintay ng mga sasakyan ng mga tao. Pangampa ng mga pedestrian, posible na raw itong magdulot ng panganib. Ang waiting shed na yan, bakit talaga tignan? Dapat yan nire-restore na. Siya magamit kasi sirang-sira ako. Lalo pagka umuulan, saan magsisilong ang mga tao? Ang mga kalawanging bakal at yero na nakausli, maaring makahiwa sa mga dumadaan. Natakot po ako na bumagsak yung katulad baka mamaya mabagok yung ulo ko.
kawawa naman yung mga anak ko. Kaya panawagan ng mga residente, ayusin ang problema. Kilos pronto! Ayun. Kaya inilapit po natin ang reklamo yan sa lokal na pamahalaan po ng Rodriguez Rizal. At ito po ang kanila pong pahayag. Po i-inspectionin, tapos gagawan po ng program of works para malaman po natin kung magkano magagastos. Then pag mag-program na po yan po ipo-forward namin sa governor for funding po. Pararating po sa aming probinsya, sa aming hepe po. Nako. Ayan ha. Parang narinig ko na yan. Alam mo, Lex, may kasabihan talaga. Ito totoo kahit sa anong bansa. Ang isang bayan, isang syudad, isang probinsya, makikita mo pa lang sa lansangan kung may kaayusan ng lansangan o walang pakialam, makikita mo ang estilo ng pamumuno. Kaya kung sino man ang nasa dyan sa Rodriguez Rizal, mahiya-hiya naman kayo. Pwede ba kayo mga sa engineering's office, yung mga nasa mayor's office, sa governor's office, maglibot naman kayo nang hindi na kayo manigas yung mga binti ninyo, kakarayuman na kayo, ay sus Mariosep. Hindi ba ninyo makikita yan? Kinakailangan ba umabot pa sa amin? Samantala kami malayo rito. Kami pinopukaw lang namin. Pukaw na mo! Oh, biruin mo. Yung waiting shed, hindi mo Isang hihintayin. taon na po yan. Isang taon na ho. Na problema ho yan ng ating po mga residente dyan sa Rodriguez Rizal. Pero hindi ho ninyo ma-actionan. Simple-simple ho yan. Waiting shed. Alam nyo naman na umuulan na ngayon. Yes. Gamitin po yan. Waiting shed na yan. Kapag mainit na panahon, ginagamit ho yan. Ba't hindi nyo ayusin? O sana wag na Governor! tayo mag-wait, no? Yan ang No more waiting. Kilos pronto. Ang tawag dyan, ay yan ang mukha ng sinasabing kapabayaan. Yes. At pag medyo nag-level up yan sa kapalpakan at kawalanghiyaan at wala na silang kapalmuks na. Pero hindi ko sinasabing kapalmuks kayo. Pwede kayong bumawi, oy, dyan sa sinasabing Rizal. Gising! Oo. Hukaw na mo! Okay, sa aming pagbabalik, ako pala to. Factory workers sa Bulacan, nahulog mula sa 10th floor habang nagtatrabaho. Nako. Kumpanya, ayaw daw silang tulungan sa gastos. At beautician sa Malabon, patay matapos saksakin ng screwdriver. Suspect sa krimen, ipinagtanggol lamang daw ang kanyang sarili. Screwdriver. At nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, Ben, Nika. Yes. Di ba sa bawat kaso po ay siyempre may biktima at meron po yung akusado. Pero paano nga ba masasabing ikaw ang biktima o ikaw yung suspect? Paano? Ano sa tingin ninyo? Minsan kasi binabaliktad. Minsan sinasabi, hindi ako yung biktima eh. Kung yan ay pang-aabuso, makikita mo sa mukha, makikita mo sa katawan. Yun. Pero kung yan ay sinasabing estilo ng modus, hindi mo malaman kung sinong totoo. Tama. Pero yung lumapit sa atin, kung minsan, hindi lahat na panahon na tama. Diba? So, discernment, paano bang discernment sa Tagalog? Yung Talagang- tamang pag-iisip. Ay, okay. Ano pa? Alam mo kung tama o mali yung ginawa mo. Iyo. Ito, tulad po ng kasong inimbestigahan po, na ngayon po ng Kilos Pronto Crime Desk, ang suspect ipinagtanggol lamang daw ang kanyang sarili. Panoorin po natin ito. Okay. Madaling araw nung ikadalawa ng Nobyembre taong kasulukuyan, habang nasa sementeryo ang karamihan, isang beautician na kinilala lamang sa alias na Apol ang natagpuang wala ng buhay sa tinitirhan niyang apartment sa Barangay Longos, Malabon City. Base sa inisyal na investigasyon ng Malabon City PNP, nairehistro sa katawan ng biktima ang 38 saksak gamit ang screwdriver. Ang lalaking pumatay kay Apol, kinilalang si Geraldine Dagutdot, 24 anyos. Ayon kay Police Senior Inspector Ronald Carlos, Station Commander ng Malabon PCP Longos, magkakilala sina Apol at Geraldine. At bago mangyaring pananaksak, nagkaroon daw ng komprontasyon ng dalawa. Sabi ng suspect, nagising siya na hinihipuan siya sa masailang bahagi. Pagkagising niya, nagkaroon siya ng confrontation at di umano ay kinuha yung screwdriver
At tipong siya pa ang sasaksakin. Eksklusibong nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk si Geraldine. Tahasan niyang sinabi, self-defense lamang daw ang kanyang ginawa, kaya napatay niya si Apple. Nung naka-exit na po ako, bigla po ako binastos po, parang hinipo po. Tapos nung nanglaban po ako, bigla po siyang bumunot ng patalim yung screwdriver. Sinagang ko po sa kanya yung screwdriver, ito po yung tinamaan sa akin. Hanggang sa, yun po yung nanilim pong paningin ko sa kanya, yun pinagsasaksak ko po. Umalis po kagad ako. Kasi natakot din pa ako. Hindi ko alam kung paano ko po nagawa yun. Sa akin lang naman po, self-defense ko lang naman po din yun kasi kaysa naman po ako maunahan niya. Pag-amin pa ni Geraldine, hindi lamang daw ito ang unang beses na hinipuan siya ng biktima. Nangyayari lang naman po yun pag naka-batak. Pag nakasyabo po. Palagi niya ako binabastos. Sinabi ko lang sa kanya na huwag niya ulitin na dahil ayaw ko may binabastos ako kahit sa Kala ko ngayon din na inuulit yun pala inuulit yun. Nakagamit po kasi pabalik-balik po siya ng pintuan tapos iba yung ng mata niya sa hindi siyang gumagamit po. Mapula siya tapos dilat na dilat yung mata niya. Matapos ang pananaksak ni Geraldine, tiyempong dumating ang kasamahan ni Apple sa apartment na si Charles Dagutdot. Nakita pa raw ni Charles ang paglilinis ni Geraldine sa dugo ang kamay at damit niya. Nang mapansing may tao, si Geraldine agad umiskapo. Ayon sa report ng ng mga witness na pumunta sa amin, si Manolo Gulpan sa Charles Dagutdot, nasaksiyan nila yung ginawang pananaksak ni Geraldine Dagutdot kay Apple. Nagkaroon sila ng konfrontasyon at di umano nakuha yung screwdriver kay Apple at ito na may sinaksak niya kay Apple. Sa investigasyon ng otoridad, lumalabas si Apple daw ang unang umatake kay Geraldine. Nagawang naagaw ni Geraldine yung suspect kay Apple yung screwdriver at yung pinagsasaksak niya rin si Apple. Meron siyang saksak dito sa kamay niya, defense po. Pero kahit ganito ang anggulo ng mga pulis sa krimen, nananatili pa rin daw na suspect si Geraldine. Sa sinagawang follow-up operation ng Malabon Police District at pakipagtulungan ng mga nakasaksi sa pamamaslang, tinbog ang suspect na si Geraldine. Upon receive the complaint, nag-conduct ng follow-up operation yung SIDMB namin and then ayon sa pagkakalam namin, nagtatago si Apple dun sa Maynila na nakuha dito sa Bustillo Street, corner Legarda Street. Mga alas 11 ng 11:45 talagang trinabaho na para magkaroon nga ng justice to yung nangyari din kay Apple. Si alias Apple, wala pa rin malinaw ang pagkakinlanlan dahil blanco ang otoridad sa tunay nitong pangalan. Wala rin daw kamag-anak ang biktima dito sa Maynila, kaya hanggang ngayon nakatenga pa rin ang kanyang katawan sa punerarya. Kilos pronto nagtungo ang KP team sa pinagtatrabuhang beauty parlor ni alias Apple sa Langaray Street, Caloocan City. Maging sila, walang ideya kung saan matatagpuan ang pamilya ni Apple. Panawagan ng Kilos Pronto kung sino man ang nakakilala kay alias Apple at sa pamilya nito, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Malabon PNP. Kaya nga sa bungad natin na Ben at Nika, tinanong ko sa inyo, paano mo malalaman yung suspect at yung akusado? Pero ang akusado at isa yung biktima. Dahil ito nga, sinasabi nga ni Geraldine Dagutdot na siya do'y ginawa lamang daw ho niyang pagpatay dahil self-defense. Pero 38 stab wounds. Ibig sabihin po nun, may sobrang galit ka sa kanya. Yan, ngayong kaya mo pala tinanong kanina, paano mo malalaman yung suspect at saka yung biktima. How do you differentiate? Pero sa palagay mo, ano doon? Dahil doon sa dami ng saksak. Malamang yung akusado, hindi mo na dapat, talagang pinatay niya. Kasi pag self-defense, maniniwala ko, isa, dalawa, tatlo. Pero 38? Sobrang dami naman nun. Galit na yun, crime of passion na yun, ano? Ito pang problema, dahil yung amin pong pinakita na litrato ho, ni Apple ay hindi pa rin po makilala ang kanyang pong tunay na pangalan. Paulit nga natin yung picture, baka siguro yung ating pong mga kababayan na nanonood ngayon. Kung kilala ho ninyo si Apple, ito po yung picture ho niya, baka pwede ho ipagbigay alam ho sa kanya pong pamilya dahil siya po ay nananatili pa rin po nandyan po sa punerarya. Wala ho nagkiklaim po. Kahit yung pangalan, hindi naman po yun yung tunay na pangalan, no? Apple lang ang tinatawag namin. Pero kahit yung pangalan, hindi pa po natin alam. So, siya si Apple, yan. Kung Yan, sino si Apple. nakakakilala po dito, Pamilya.
Pamilya po, kaibigan, mangyari lamang po, may isang punerarya Sa Malabon to, Malabon. sa Malabon. Ay. O kaya, at sumangguni na lang po kayo dito sa Kilos Pronto. Yes. Pero doon naman sa nakakilala kay Gerardo. Geraldine. Geraldine pala. Akala ko Parang babaeng pangalan eh, no? Oo, okay. Geraldine Dagutdot. Akala ko Gerardo Dagutdot Oo. Sa gabi siguro Geraldine. Okay, no comment. Ewan ko sa inyo. Okay, kasama naman po natin sa studio ngayon si Lizelle Galicia. Ang kanya pong reklamo na aksidente raw po ang kanyang kapatid na si Angelo Manuel habang naka-duty sa King Plastic Packaging Incorporation. Nahulog daw ito sa 10 talampakang platform habang nag-aayos daw ito ng mga nakakarton na kanilang produkto. Pero ang kumpanya ayaw na daw panagutan ang pagpapagamot ng kanyang kapatid. Okay, magandang gabi Lizelle. Magandang gabi po. Kamusta na si Angelo? Stable naman po siya ngayon. Kailangan lang po yung operasyon. Okay, 10 talampakan o 10 palapag? Gano'ng kataas ba yung Talampakan po siya. Mga 10 ganito. feet. Opo. Ako, taas nun. Ang taas. O ano nangyari sa kapatid mo nung nalaglag siya doon? Na ano po, yung lumabas sa CT scan niya po, yung fractured. Yung sa ulo niya, at saka yung dito po niya sa ano, sa left eye, opo, dito po. Nabagok yung ulo niya. Opo. Okay na ba siya? Kasi kadalasan kapag minsan mahulog ka nga lang sa banyo, pag nabagok ang ulo mo, pwedeng gulay ka na. Kamusta si Angelo? Siya po naman malakas naman po siya. Ah, very Opo. good. Okay, may awa ang Diyos. Okay, so anong gusto mong, bakit ka pumunta dito sa Kilos Pronto? Anong Sabi gusto po mong kasi mangyari? ng representative nila, hindi na daw po nila sasagutin yung gastusin sa ospital tsaka sa operasyon. Ngayon ang sabi po, lumapit daw po kami saan. Magkita na lang daw po kami sa korte, ganun po, harap daw po sila. Yun po ang sabi. Nika, nung nahulog siya, nagtatrabaho siya doon mismo sa Opo. kumpanya, di ba? Dapat ano yun? Sagot nila yun. Ano bang nangyari? Anong ginawa ni Angelo? Yung base po dun sa kwento ng kapatid ko, habang hawak po niya yung rolyo, tapos, Na-slide. nakatungtong po siya eh. Tapos may tao sa baba, nakahawak doon para hindi umuga yung tinutungtungan. Ngayon malayo po yung agwat ng paghakbang po niya, hindi umabot yung isang paa niya. Nalaglag siya ngayon. Tapos yung hawak ng rolyo, bumagsak sa kanya, kasama niya pagbaba. Wala bang harness? Sige, bitag. Ito sa trabaho to, sa Opo, trabaho. sa trabaho po. Ito yung kumpanya, CY King Plastic. Opo. Hoy, CY King Plastic! Maganda siguro kung nakikinig kayo, ha? Ito'y work-related. Nagtatrabaho yung pobre. Nakapatong siya roon dahil anong sinasabi mo? Yung Rolyo ng plastic po. Trabaho sa loob ng factory to. Opo. Abay, pananagutan niyo yung CY King Plastic siguro. Saan ba parte makita to? Siguro mabisita to. Oo. Sa RIS tabi Giginto, Bulacan po. Giginto, Bulacan, Sus Mariosep, pag nalaman yan, CY King Plastic. Oy, alam ko mga negosyanteng Chinese dyan, makinig kayo, baka kilala nyo to, pagkisabi na lang, kasi pag nakabuto kay President Duterte, naku, yari kayo, work-related yan. Yes. So, may insurance ba tong yung Wala po. Walang insurance sila. Wala. Nagtrabaho? Bakit siya nalaglag? Wala ba dong mga harness? Wala o- po. Wala. Wala. Talagang Yung work-related talaga. malalaglag ka. Okay. May kakulangan ng kumpanya dyan. Oo. Okay, ito, Bitag Alex, nakausap kanina ng Kilos Pronto ang production manager ng CY King Plastic Packaging Incorporation na si Luz Suarez. At ito ang kanyang naging pahayag. Ay, hindi po. Hindi po. Ang hinahingi lang namin sa kanila, yung SS number ni Angelo. Para paglabas ng ospital, kahit pa paano, may makuha yung pasyente. Bilang employer, talagang gusto namin ilagay sa tama. Lahat ng babayaran nyo, dahil lang yung resibo dito sa amin, at babayaran po namin. May pinirmahan pa kami sa barangay na lahat ng dapat bayaran is aming babayaran. Okay, narinig mo yun, Lizelle? Okay, tama yung sinabi niya, pero nagpapalusot pa rin eh. Oo. Una, dapat alam niyo yung SS number ng empleyado niyo, mga putok sa buho kayo, niloloko niyo. Sino niloloko niyo? Lelo niyong panot. Pangalawa, pwede niya naman tawagin yung ospital for the time being, papanagutan nyo, kayong tatayo bilang garantor. Yun bang gusto mo? Opo. Parang iniwan nyo, nagtatrabaho sa inyo. Ito'y work-related. Sino ba tong kumag na nagsalita kanina? Si Luz. Si Luz, makinig ka, Luz. Production manager. Production manager ng CY King. Kayo dyan sa CY King, makinig kayo. Matitinong tao kayo. Kaya lang, importante, panagutan nyo to.
Hindi ako satisfied sa sinasabi ninyo kay sa CY King. Work-related yan. SSS, di ba kayo nagbabayad? Yun. Sos Mariosep kayo, sabihin niyo hindi na, umayos nga kayo. Kaya siguro hindi nila alam yung SSS dahil wala sigurong nire-remit sa SSS. Ayan, tuloy, nati-discover na natin. Ngayon, parang sinasabing work-related, meron niyang insurance din na sinasabi na medyo mawalan ka na. Tutulong din sila doon. Maliban dyan, pati sa pananagutan doon sa pansamantala, medyo kayo gagaranti doon sa inyong empleyado sa ospital, tsaka kayo magsasabing, ibig sabihin, babayad muna yung pasyente, tsaka sila sasagot. Nakatuwa data mga kokote ninyo, hindi ganun eh. CY King! Huwag kayong maging plastic, ha? Okay, plastic na sila eh. Plastic pala sila. Magkano ba inabot, Lizelle? Yung sa operation po, yung binigay na quotation, 102,000 po, 270. Kayo daw yung pinasasagot nun? Sabi po, dapat po ngayon ang operation niya araw na to. Sabi ng doktor sa akin, pinakancel na lang kasi wala nga pong bakal. Walang pera kasi. Hindi ba lang tumawag yung employer? Hindi po. Ay, sus Mariosep. Nabisita ba? Pero binigay ko po yung quotation at saka yung clinical abstract na doon, pinabigay ko po. Sige. Siguro pinakamaganda rito. Anyway, nasabi na nila, tututukan na lang to. Ng Kilos Pronto. Tututukan to ng Kilos Pronto. Relax ka lang. Pag mga ganong klaseng sumbong, hindi namin sinasanto yan. Oy, eto ha, pag sinasabing sumbungan, tandaan, kinakatakutan kami, ginagalang, at pag sinabi namin, gagawin namin na yung katapatan para doon sa mga malilit na kapareho nito, kaya may Alex tayo eh. Lex, okay? Tawagan mo sabihin, CY King. Hindi, yung mga grupo nila. Dapat hindi nila tinotolerate yan. Kung meron mga ganun pong mga palpak na mga kumpanya, huwag niyong isama. Pagtulungan ninyong sabihin, oy, bayaran ninyo yan. Kaya ikaw, hindi ka, ano sasabihin mo? Sige, mensahe. Sagot kayo ni Bitag. Magaling kayo! Maayos na kayo, tututukan namin yan. Kilos! Pronto. Ako na pala to. Ikaw na ulit. Pronto. Sa aming pagbabalik, dating OFW na diagnose na sakit ng diabetes, dumipende pag-inom ng herbal supplement. Detalye ng kanyang kwento, abangan! At makulay na kainan sa Olongapo City, tampok sa KP. Ang kanilang masarap na menu, ihahain mamaya sa Kilos Pronto. Ito tuloy. Lex, Nika, narinig niyo na ba yung sinasabi ng mga dalubhasa doktor, metabolic syndrome? Something with metabolism, yan ay sa kidney, o di kaya sa blood pressure, anything. Metabolic lifestyle. Di ba? Ngayon, ito yung karamdaman ito yung modernong karamdaman, ailment of the century, diabetes. Kaya hindi ba, pag ang tao kuminsan hindi niya alam na siya may diabetes, marami siyang nararamdaman, nawawala, nanghihina. So, apektado lang. Feeling niya, tapos ng mundo niya, hindi niya malaman. So, yung iba nagkakaroon ng sinasabing walang pag-asa, na parang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng sigla, uncertainty, walang katiyakan. Eto si Oli Fernandez, 44 years old, diabetes to, no? Taga Las Piñas. Dati siyang OFW, naalaman niya may diabetes siya, matapos magpatingin sa doktor. Usually ganun. Usually ganun. Kapag nagpa-check, nagpa-CBC, doon nalalaman. May So diabetes. 400 ang sugar, nanghihina. Hindi makatulog ang maayos. Tapos sumigla ang katawan ng makainom ng herbal. Kaya sa atin, nagpa-check ba kayo sa inyong doktor para maraman yung inyong blood sugar? Yan ang sinasabing importante nalalaman. Kung sakaling ganun man ang sitwasyon, alam niyo ba ang sekreto? Ano? Ito ang dapat sekreto. King's Herbal. Laksan ko, King's Herbal. KH. Bali, may sakit po ako na diabetes. Dati po ako nag-abroad ako. Hindi ko naman alam na may sakit akong ganyan. Noon lang na napatigil ako ng pag-abroad. Yun, nagpa-check up ako kasi nga nangihina ako. Sinubukan ko magpa-check up sa doktor yun, tumaas ang sugar. Dati nung kauna-unahan talaga nag-400 ako. Bali, may hina po ang tao, lagi po ako nanlalambot. Sa gabi, laging ihi ng ihi. Tapos, hindi mapagkatulog. Dumating yung kuna na parang nakuha na ako sa sarili ko. Sabi ko,
wala na nga trabaho eh, nagkasakit pa ako ng ganun. Minsan nga kahit bawal eh, nagiinom ako, parang na yung pag-iisip ko na mayroon akong sakit ng ganun. Kahit bawal, ginagawa ko. Napanood ko yung King Herbal sa TV. Nung uminom ako ng King Herbal, sumigla ang katawan ko, tapos tumaba ako, mataba ako. Laging masigla ang katawan, hindi katulad nung dati, lagi ako nanlalata. Pero nung uminom ako niya, ito na nga. Nag-130 na lang ako eh. Nung uminom ako ng King Herbal, nag-130 na lang. Kaya sabi, patuloy pa rin ang umiinom niya. Kasi kung wala naman akong napapala dyan, bakit ako iinom pa niyan, di ba? Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Kasangbahay mga ka-KP, muling nagbabalik ang Kilos Pronto. Bitag, Alex, tayo mga Pinoy mahilig talagang kumain, di ba? Ay, sino ba naman ang ayaw niyan? Siyempre, dagdag sarap kung makulay na ang pagkain, makulay pa ang paligid. Naku. Sa mga magagawi sa Subic, subukan nyo ang tampok nating The New Feng Huang Restaurant. Chinese ka ba? Hindi po nang Ay, ito, galing sa China. Olongapo City, isa sa pinakamaraming turistang dumarayo. Pero sa pusod ng Olongapo City, isang kilalang kainan ang hitik sa tao. Good evening! Welcome to the New Feng Huang Seafood Restaurant. Tuloy po kayo! Ang The New Feng Huang Restaurant, ibig sabihin ay phoenix, makulay na ibon. Subalit, imbes na ibon, makukulay at masasarap na pagkain ang kanilang inihahain. Good evening, welcome to New Feng Huang Restaurant. My name is Johnson R.D. Goma. New Feng Huang Restaurant, from the phoenix bird from East China. Then we convert to the foods na colorful and good presentations. Pagpasok pa lang sa loob ng restaurant, bubungad na sa iyo ang mga isda at malalaking hipon. Our best seller here are the seafoods. Also sa dim sum, meron po kaming salt and pepper squid,
steamed live lapu-lapu, we have steamed lobsters, and assorted dim sum. Lahat ng foods namin seafood dahil sa fresh ang items, and close supervision of our executive chef, the owner, Mr. Eddie Wong. Malaking bagay para sa Feng Huang Restaurant ang maluwang at maaliwalas na kainan o ang dining area. Kaya naman, sa ikalawang palapag ng Feng Huang Restaurant, malalaking function rooms ang nakalaan sa sino mang nais na mas tahimik na dining area. Maliwanag, malinis ang bawat sulok ng restaurant. Kaya talagang dinadayo, hindi lang ng mga magkakaibigan, maging ng buong pamilya. Come and visit to New Feng Huang Restaurant. Try niyo pong foods namin. Sigurado magugustuhan niyo po. Nakakapusog talaga. Okay. Feng Samantala, gusto mong kumain na, Nika? Samantala, para po sa gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras, 24/7 po yung bukas ang aming pong Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng inyong pong mensahe. Huwag pong kalimutan mag-iwan po ng inyong contact number at tatawagan po kayo ng KP Team. Yun. Yun. Okay, sa balita na tayo. Ito na yung sala sa mga balita. Lex, unahin siguro natin itong Freedom of Information Portal. Okay, yung ibig portal. sabihin nito, mukhang kamakailan lamang po, nung nagsimula pong sa panunungkulan ng ating pong Pangulo, inuna na kagad nitong Freedom of Information sa kanya pong departamento sa Executive Branch. Ibig sabihin, dapat malinis, wala pong korupsyon yan po sa kanyang division. Ano yung portal na yan? Yung mga website. Pero itong pinaka-big story, Lex, if we have to look at it, tingnan yan, mga kababayan, sundan natin. Ang pinakamalaking kasalanan pag ang taong bayan hindi nakikinig sa mga impormasyon na kinakailangan malaman, aanhin yung freedom of information kung yung mga kababayan hindi masyado interesado. Kaya mamamayagpag yung sinasabing katiwalian ng mga dorobo. Ngayon, sinasabi sa Diario Lex, Nika, na 8 trillion or infrastructure in the next 5.5 years ni President Duterte. Ito yung mga infrastructure sa seaport, airport, streets, everything, bridges. So lahat yan. So ngayon, 8 trillion. Yeah. Now, paano itong bagay na to na dapat malaman ng tao kung saan yung mga proyekto? Di ba? Halimbawa, anong probinsya, anong munisipyo, anong syudad, anong rehiyon para makahanda yung tao. Magkano yung sinasabing proyekto at saan para sila'y makahanda, mababantayan. Yun ang sinasabing freedom of information, may saysay doon sa inyong mga lugar. Ngayon, yung sinasabi nila na portal na yan, ginawa na yan ng dating administrasyon. Dating DBM. Inilagay sa website, pero nilalagay ho nila sa weekend lamang, pero pagdating ho sa weekday, nawawala na. Kaya hindi mo malalaman kung ano yung proyektong So, paano tayo magkaka-transparency and good governance sa tingin nyo? Hindi lang website dapat. Okay, yung transparency rito, it comes with accountability muna doon sa mga tagapagpatupad, executive branch. Yeah, Di ba? Halimbawa, sa Department of Education, Department of Agriculture, DPWH, sa DBM, ngayon, yung sa mga budget, di ba? Kung saan yung proyekto, dapat ipopost nila sa website. Pero hindi ako naniniwala sa new media website, yung mga portal na yan. Dapat, pag mga ganun proyekto sa taong bayan, traditional media, may television ka, may radyo ka, may dyaryo ka. Tri-media pa rin. Tri-media pa rin. Ngayon, support na lang yung sinasabing mga portal na yan o yung mga website na sinabi mo, Lex. Kasi kung hindi, 8 trillion nakahanda na yan. So, pag ang mga tao, inuulit natin, kayo sa mga probinsya, kayo sa munisipyo, kayo sa Manila, aanhin natin yung freedom of information kung hindi tayo nakahandang makinig. Lalo na sinasabing infrastructure, mga watchdog, meron yan, di ba? Lahat ho tayo magbantay dahil pera ho ng taong bayan yan. Kaya yun hong sinasabing, ito na yung sinasabing the dawn of the golden years of new beginning. Infrastructure. Di ba? So, ikaw sa palagay mo, Nika, Lex, in the next 5.5 years, magagawa ba yan sa Duterte administration? Dapat lang. Dapat gawin. Okay, ngayon, humihingi sila ng emergency power. Ang Pangulo na dapat bigyan, pero sa Kongreso ang mag-a-approve. Paano pag yung mga supermajority nasilaw sa pera at nagkandang buwaya-buwaya na naman? Paano na? Dahil nasilaw sila. Ngayon, kasi yung mga lobbyist, mga kontratista, lalapit sa mga senador or kongresista
maiiwan ngayon yung sinasabing mapapabagal yung takbo ng infrastructure within the next 5 years. Yes. Bakit? Kasi may bidding dyan. Yan, kuminsan pagtalunan, dinadala sa mababang hukom. Sa bagong sitwasyon, mangyayari sa Korte Suprema. Kaya etong mga pinag-uusapan natin, mga kababayan, kung kayo'y nakikinig, mahalaga ho ito eh. Alam niyo ho bakit mahalaga? Ito yung sinasabi nating freedom of information, gamitin ho natin ang pagbabantay. Pera ho ni Juan de la Cruz to, inuutang pang iba rito. Ito yung travel digong sa China, sa Japan. Yung pera na yan, kapag hindi ho na gamit ng tama at naging buhaya na naman yung mga pamilya na lelong, napatay na si Lolong, di ba? May mga lelong pa rin sa Kongreso. Di dapat makialam ang taong bayan. Sinabi mo. No? Dapat kasi dyan, Nick at Ben, yung dokumento importante dito eh. Dati kasi, mga nakaraan po mga administrasyon, yung mga dokumento hindi po pinapakita. Ito ngayon, kapag ang mga dokumento po ay open ito sa media, dito sa atin, malalaman ho natin kung ano bang pinagdaanan po nitong proyekto nito. Ito po ba'y dumaan sa tamang bidding? Kung yan pong bidding na yan, merong pinaburan, malalaman po yan. Yan ang sinasabing freedom of information. Yes. Transparency comes accountability. Kaya lang, one catch dito, emergency power ibibigay kay Digong para mapabilis kay President Duterte. Pero ang Kongreso ang magbibigay ng pahintulot dyan. Yes. Paano pag ang Kongreso, through a law, nilapitan ng mga lobbyist, ng mga garapal, pagkatapos pagtalunan, dadalhin sa maliit na hukuman, sa babang hukuman, mababagal yung proyekto. Kaya, yun ang mga private and public partnership. Wala masyadong nagawa nung nakarang administrasyon. Tama ka. Yun, kapag meron pong inilabas ang ating po mga lower courts, ang mga TRO, yung mga temporary restraining order, doon po tumitigil ang mga proyekto na yan. Kaya, with these emergency powers, kung mabibigyan ng ating pong administrasyon, bagong administrasyon, yan po mga TRO na yan, wala na hong saysay po yan. Pero kung meron mang sinasabing argument dyan, tanging Korte Suprema lamang ang siyang makapag-issue at mabilisan. Sa lower court kasi, diyan ang mag-uumpisa yung sinasabing, di ba, maraming na-expose na mga corrupt judges. Di ba, sa mga lower court. Kaya, ang emergency power, hinihiling ho ng mga cabinet members sa ilalim ni Digong na si President Duterte mabigyan yan. Ang problema, infrastructure, nasa Department of Transportation and Communication. So ngayon, 8 trillion yan in the next 5.5 years. Kinakailang bilisan. Lex, emergency power. Paano? Kaya kung emergency power pinag-uusapan, mahalaga talaga yung freedom of information na transparent. Sabi mo nga, transparency comes accountability. Okay, yan. Dako naman tayo sa isa pang malaking inaabangan pong laban ni Senador Manny Pacquiao na nasa Las Vegas sa po ngayon para sa kanyang laban kontra ho kay Jesse Vargas. Ano sa tingin ninyo? Ang knockout ba o unanimous decision ang mangyari? Ano sa tingin mo, Bitag? Para sa akin, kung i-analyse natin, mabilis pa rin ang kamao, si pambansang kamao, mabilis pa rin yung kanyang paa. Subalit, ewan natin kung paano... With 37 years old, Yes. Kaya lang yung katawan ngayon. Ito, bata-batang kalaban, medyo matibay yung katawan, hindi agad masasaktan yon. But depende sa conditioning ni Manny Pacquiao. Kailan ba tayo naging newscaster dito? mga news postcaster. but anyway, sinasala na natin. Basta kay Pacman ako, syempre. Siyempre, sino ba naman ang ayaw? Nakita mo yung bilis na yung kamay ni Pacquiao? May ano pa rin, may bubuga pa rin. Pati gusto ni Manny Pacquiao, kung manalo sa dito, may laban pa. Meron. May isa pa, next year. Meron pa. Kay Mayweather sana. Pero ingatan na ni Senador Manny Pacquiao itong si Vargas dahil medyo mabilisin to. Yung kanya pong dahil batang-bata to. Hindi kasi bilis ni Manny, pero matibay ang katawan. Matibay ang kaha. Yun ang sinasabi nila. Senator Manny, good luck. Bring home the bacon. Hindi panalo mo yan. Ayos. Lex. Samantala mga ka-KP, narito ang dapat abangan po sa Lunes sa Kilos Pronto. 58 anyos na pedicab driver sa Tondo, Maynila, tinagtulungang bugbugin ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, ugat ng pambubugbog. Alamin sa Lunes. At mga kawatang nanalisis sa Ninoy Aquino International Airport, tinugis ng operatiba, estilo at mukha ng mga dorobo ilalantad sa Kilos Pronto. Ay,
O, yun. Greetings muna. Si DOT Secretary Oo nga, Mandateo. At saka, Happy birthday, ma'am. si Elvis. Elvis, KP editor, happy birthday. Batiin ko na rin ang aking sige, ako rin may meron. bahay. Sige. Bukas naman ang birthday niya. Happy birthday! Gomez Santos. Happy birthday, dear. Ayan. Thank you also to Skin and Body by Medicard Laser and Aesthetic Center, Anna, Rexy, and Clarice. And happy viewing to Danny Rivero. Ayun. O, ikaw. Sabi, yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon ng inyong mga reklamo. Ako sa Ben Tulfo. Nika Cleofe Alihar naman po naniniwalang sa bawat sumbong serbisyo publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang sa Lunes, mga ka-KP, sama-sama natin tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan pong imbestigahan. Wala ka bang babatiin? Nag-greet ko na nga eh. Ikaw. Wala akong mabatiin. Happy weekend! Happy weekend. Happy weekend. Good luck, Pacquiao. Uy, ano ba? Tapos mo na yan. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balataan, dapat kilos! Pronto!